Alright guys, kumusta kayong lahat? Pauline, huwag ka maingay. So tayo nagbabalik guys, no? So as usual, sa tindahan ulit tayo guys kasi wala ibang magbabantay. So hindi ako ganong busy. So gagawa tayo. Uy Pauline, mahulog yan. No. Wait lang guys. So ayun nga, wala akong ganong ginagawa pero syempre nagbabantay pa rin sa aking mga kids. Gawa sa nasa labas. Hinayaan ko muna siya lang maglaro sa labas. So ngayon guys, pag-uusapan natin yung mga bad habit na ginagawa ng mga magulang ang ibang mga magulang doon sa parents nila na pagkaakala nila is yun ay tama kasi doon nila na pagkaakala nila doon liligaya yung mga anak nila pero which is wrong. Ginagawa nila or binibigyan nila ng sakit yung mga anak nila in the future. Wait, parang madilim ata ako guys. Yes po, binibigyan nyo yung mga anak nyo ng sakit in the future dahil diyan sa ginagawa nyo kayong mga magulang. Tayong mga magulang. So, dapat aware po tayo dyan, no? Yung pag-uusapan ngayon guys, tungkol to sa gadgets. Ito, walang problema kung ikaw ay parent, nasa bahay ka lang. Kasi, mamonitor mo yung anak mo kung anong ginagawa. O sa anong gadget po ba ito guys? Siyempre yung cellphone, di ba? Hindi, yun naman talaga kadalasan ngayon ang mga gusto ng mga kabataan ngayon. Pag tinatanong mo sa kung anong gusto, wala ibang sasabihin ko cellphone, cellphone, tablet. O yan. Kadalasan sa mga magulang, binibigyan nila yan sa mga anak nila. Lalo na doon sa mga magulang na may trabaho, no? So, yung mga anak na iniiwan lang sa kanilang magulang din, sa mga lolo, lola, or tiyahin ba, or sino ba ang pwedeng maiwanan. So, yung mga anak mo, hindi mo sila ma-monitor doon sa pinagagawa nila sa cellphone o tablet kasi nandun ka nga sa trabaho, no? So, hindi mo sila mabantayan kung ilang oras yung nakababad yung mata nila dyan sa gadget na yan. So, ito yung pinakamaling mindset ng ibang magulang kasi hinayaan nila yung mga anak nila na magbabad yung mata nila sa gadget. Ako, yung mga anak ko, pinagsi-cellphone ko din naman pero binibigyan ko sila ng oras. Mga 2 oras guys, enough na yon. Namamalo na ako pag sumusubra na sila. Pinapalo ko talaga guys. Pero doon sa mga magulang na nasa trabaho, so hindi nyo mamonitor yung anak nyo guys kasi nandiyan nasa trabaho nga kayo. So kahit anong sabihin nyo sa mga anak mo na sabihin nyo na, wag kayong magbabad sa cellphone ha, dapat ganito lang. Mag-upo lang ng upo yung mga anak mo. Pero again, hindi upo siya nakikita kasi nasa trabaho ka nga. So, buong araw, ilang oras ka dyan sa trabaho, ganun din ang oras ng mga mata ng mga anak mo nagbabad dyan sa cellphone na yan. So, in the future, may sakit sila, magkaroon sila ng sakit dahil din sa iyo. Dahil kayong parents, kayo lang din nagbibigay ng sakit sa mga anak nyo. So, habang maaga pa guys, huwag nyo silang palakihin sa mga ganyan klaseng mga habit, kundi ituro mo na lang sa kanila yung mga gawaing bahay. Yun na lang ang iano mo sa kanila. Pwede namang paglaruin mo sa ng gadget basta nandun ka nung time na yan. Nandun ka, nakamonitor ka at bibigyan mo lang sila ng oras kung ilang oras lang pwedeng magbabad dyan sa gadget na yan. Gawa ng mata nila guys, mata talaga at saka utak yung maapektuhan ng tao o yung bata, lalo na pag kadalasan dyan manlalabo yung mata. Siyempre hindi nakakain yung mga yan, lalo na doon sa mga mahilig na sa mag-ML, nagka-brain aneurysm na yung mga yan guys. So tayo mga magulang habang maaga pa, so wag nating yung mga anak natin guys, hayaan mo sila maglumpasay dyan. Basta ikaw magulang, be a parent to your children or to your child. Wag hindi yung ikaw na ang susunod na dun sa mga anak mo, na ikaw na ang susunod. So naging baliktad na yung pangyayari guys. Ikaw na magulang na ang sumunod dun sa mga anak mo. So di ba? So iba kasi binibigay kasi yung gusto agad ng mga anak nila kasi nag-iiyak agad, nagtatanto, nag-iiyak, so binibigyan lang ang gusto. Pero which is pinaka-wrong mindset po yun bilang magulang na isabay sa uso yung mga anak natin. Kasi tayong mga magulang na mahihirapan din tayo
pag magkasakit yung mga anak natin, in the future din naman, ang mahihirapan din yung mga anak natin. Paano kung wala na tayo guys, tas sa kanila maranasan yung ganyang sakit, wala na tayong mga magulang. O di ba kawawa? Kawawa yung magiging pamilya niya kasi sila magsasuffer. O yun. So yun, ingat-ingat tayo mga parents bago tayo magbigay ng kung anong gusto nyo ibigay sa mga anak natin, isipin mo natin yung kalusugan nila. Para sa akin, no, hindi maganda na ibigay sa anak mo yung yung ganyan na gadget cellphone sa edad na 3 to 7 years old to 8 years old. Hindi po maganda o 10 years old, hindi po maganda sa bata na bigyan mo silang sariling cellphone, sariling gadget kasi pag edad yan ng 12 guys, 13, meron na yan salamin. Magsalamin na yan mga yan. Lagi-lagi na kayo mapacheck up sa mata niyan guys. Mag-iinda na yan guys na masakit ang mata, masakit ang ulo dahil dyan sa kaka-cellphone na yan. So, ang ibigay mo sa mga anak mo, laruan, damit, yan na lang ho siguro. Tapos, turuan mo sila paano maglinis ng bahay, paano magligpit ng sariling higaan, paano magtupi ng mga sinampay, paano maglinis ng maayos, no? 'Di ba? So, yun na lang siguro guys. Wag na yung mga gadget na yan kasi magkakaroon din naman sila niyan pagdating ng araw pag sila na ay merong trabaho na. So, huwag nating madaliin ang pagiging baby nila. Hayaan mo sila maging baby pero wag mong hayaan na isabay sila sa luho. No?